Hi everyone, this is Cece and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, continuation lang din to ng mga pag-aayos ko ng mga cuttings na na-upload ko from the arrangement doon sa ating garage area. And this time, mga ayusin naman natin is yung Tinkerbell arrangement. So, okay pa naman to, kaya lang nalalakihan ako dun sa Darly Sunshine sa harap and may mga weeds na siya na dapat tanggalin. Yun nga, tinanggal ko yung Darly Sunshine, hindi pala naka-on yung video. Tapos, ang ginawa ko, tinanggal ko yung Darly Sunshine kasi nako-cover niya si Tinkerbell. And then, sa imbis na magdagdag tayo ng mga succulents na nakuha natin sa mga na-upload natin from last week's clean up natin dito sa ating garden, mukhang madadagdagan pa yung ating mga cuttings na makukuha kasi yung Graptopetalum mendozae dito is super kapal. So, pababa na siya nung pot and hindi pwedeng ganun kasi magiging siya, legi lang din. Tsaka ayoko nang masyado siyang mahaba for this arrangement. So, ang ginawa ko, nag-trim ako, nag-cut ako, so nadagdagan pa yung ating cuttings ng Graptopetalum mendozae dito sa ating tray. So, sa imbis na magbawas, dahil nga gagamitin nga natin yung mga na-upload natin na nililis natin last week from the garage area, is madadagdagan pa sila ng Graptopetalum mendozae. Tapos sa likod dito dati, merong malaking marpy na 2 or 3. Tapos nung nag-rain nung 2 weeks last December 2023, so ang nangyari is nalusaw siya or nag-stem rot. Pero may mga babies na naiwan doon sa medical. So mamaya makikita nyo sa closer look natin. Tapos ang pinakaiingatan ko kasi dito sa arrangement na to is yung variegated jade plant. Yung tubo kasi ng variegated jade plant ko dito na pink and yellow in color is palapad siya, hindi siya pataas. So, napakasela ng variegated jadelet na yan. So, ayoko na siyang i-uproot. Kaya parang ayokong i-clean up yung back part ng arrangement. In my experience yun ha, yung variegated jadelet sa experience ko, mahirap siyang alagaan dito sa lowland. Hindi ko alam kung gusto ba niya ng tubig or gusto niya ng more sunlight. Kasi pag sobra siya sa sunlight, natutuyo siya. Pag sobra siya sa tubig, nagmamashi siya. So, ang ginagawa ko na lang, hindi ko siya dinidiligan, naasa na lang siya sa rainwater. Kung maulanan siya, yun, nadiligan siya. So, gano'n na lang. Kasi, yun nga, mahirap siyang intindihin. Pero yung jadelet naman na hindi variegated, okay naman siya. Parang jade plant lang din yung pag-aalaga mo. Pero itong variegated, maselan. So, sa mga succulents naman kasi talaga, pag variegated yung sakis mo or succulents mo, medyo maselan talaga. Talagang extra care ang kailangan mong ibigay. So, nag-spray ako ng alcohol all over the arrangement para lang make sure na walang pest. Si Tinkerbell, unfortunately, is nabali nga yung kanyang backpack. So, bali Tinkerbell na walang wings ang ilalagay ko dito sa ating arrangement. Kasi, wala naman akong extra wings si Tinkerbell. So, sana ko hahanap. So, yun. Tapos, nandito yung napakalaking 5 ribs na Myeryok na 3 years na ito sa akin. Bali, magpo 4 years na siyang ngayong year 2024. Nagbigay na rin to ng flower last year and it's color yellow. So, 5 flowers yung binigay niya. Tapos, nag-decide ako na bawasan yung soil dun sa medyo gitna kasi ang ilalagay natin is a big Echeveria. So, Echeveria na lang ilalagay ko para hindi siya tumataas. Para pag nilagay natin si Tinkerbell, is hindi siya matatabunan or matatakpan. So, tingnan nyo tong ating
Echeveria, napakakapal ng roots niya. So, ayan no, naka-root bound na sa soil yung mga roots niya. So, babawasan ko ng soil and then ititrim ko din yung roots kasi para mag-promote siya ng root growth. And since na-uproot na natin siya, need na natin ding i-clean up yung lower part, which is dun lagi makikita yung mga dried leaves na pag hindi natin tinanggal, is babahayan siya ng pest, lalo na pag napasa siya. So, all we have to do is to remove the dried leaves and then cut natin yung mahabang root. So, parang buhok na yung kanyang root sa haba at so, okay na yan. So, nagbawas ako ng soil. Akala ko kasi mailalagay ko siya ng root bound. Since masyadong makapal at parang hindi naman din mag-grow kung gano'ng kakapal yung root, bigyan na lang natin siya ng chance na mag-create ng new roots. Kaya, ibinalik ko ulit yung soil na tinanggal ko. And then, ipinatong ko yung Echeveria. So, yung ID ng Echeveria, not sure kung anong ID nito. It looks like a rose cabbage. Green lang siya, wala siyang stress color. Tapos, meron na tayong nakuhang cuttings na topsy-turvy. So, isama na lang natin siya dun sa side kung nasaan dun yung mga topsy-turvy. Tapos, si Tinkerbell nga pala, nung inilis ko siya, nung inisprayan ko ng alcohol kanina, I'm trying to clean up using the alcohol pero hindi matanggal yung dumi. So, winash ko na lang siya with soap and water. And then, pinapatuyo ko. Then, pagtapos na tong arrangement, saka natin siya ibabalik. So, naglalagay lang din ako ng mga maliliit na cuttings ng succulents na makukuha ko dito sa ating tray. So, kung ano lang yung magkasya, yun lang ilalagay natin. Kasi maliliit na lang yung space na i-fill up natin dito sa pot na to. May nakuha akong jelly beans. Ito na lang yung nag-iisang jelly beans dito sa garden. So, isa pa sa mahirap na alagaan, based sa experience ko, is jelly beans. Kasi sa umpisa, okay siya, maglalash, ganun. Tapos, mag-create siya ng maraming babies. And then, eventually, magkakaroon siya ng maraming aerial roots. Kaya dinidiligan ko naman siya palagi. Tapos yun na. Tapos pag kinakat mo na, namamatay naman. Ewan ko kung anong ginagawa ko mali sa jelly beans. Pero sa iba naman na vlogger na napapanood ko, mabait naman sa kanila si jelly beans. Pero ako, hirap ako. I struggled na mapanatili kong lash yung jelly beans. So, kaya hindi na ako bumibili ng jelly beans ngayon. So, I'm trying to fill up lang yung mga little spaces kung ano yung available na maliliit na cuttings ng Echeveria or kung ano mang available dito sa ating tray na na-uproot nga natin from the clean up last week. So, we're almost done. And since we're done filling up the spaces, I will be using this black sand na dating
black sand din naman talaga ang top dressing ng pot na to. So, if you fill up lang natin yung mga spaces na nawala na yung black sand or na-wash away. And then, syempre, ibabalik na natin yung ating ornament na si Tinkerbell. So, malinis na siya pero wala na siyang wings kasi nga naputol. So, wala tayong extra wings. Pero okay na yan. So, let's have a final and closer look of the arrangement we have fixed for today's video. Enjoy watching! So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.